Mahigit sa 10 milyong kababayan natin ngayon ang nakikipagsapalaran sa ibayong dagat para makapagtrabaho at makapagbigay ng maaliwalas na pamumuhay sa pamilyang iniwan dito. Sila ang mga Overseas Filipino Workers o OFW. Mayroong magagandang kinahihinatnan. Hindi rin mawawala ang mga OFWs na nagkakaroon ng suliranin. Iba-ibang kwento, sari-saring anggulo. Ito po ang magiging bagong mukha at puso ng programang matututunan ninyong mahalin, ang Buhay OFW. Isang buong oras ninyo kaming samahan para tunghayan ang mga success stories, mapapait na karanasan, masasayang sandali at mga hindi kagandahang kaganapan. Tuwing Sabado, alas 10 ng gabi, dito po sa Action TV5. May bagong kwento, may mga bisita rin pong tutulong para magkaroon ng solusyon ang mga problemang idinudulog ng ating mga OFWs. Hanggat may kwento ang ating mga OFWs, narito po ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat mong purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Drive it! Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Possum Global Corporation. Ngayon naman po ay babasahin natin ang email mula kay Sheila ng California. Buhay OFW. Buhay OFW. Ngayon naman po ay babasahin natin ang email mula kay Sheila ng California. Ate Marisa, nag-umpisa po akong caregiver dito sa California 20 years ago. Nurse po ako pero hindi po ako nakapag-exam. Kaya nakapasok po ako ng mga convalescent homes or home for the aged. Nakilala ko po ang mister ko sa dati ko pong amo. Kinausap po niya ako, pinakasalan at itinuring na asawa. Isa po siyang retired na business executive. Mabait siya sa akin at ibinigay niya ang luho ko sa buhay. Matagal din akong naghirap magtrabaho at di naman sapat ang kita dahil sa may mga anak ako sa Pilipinas at 2 dito sa California. Natuto ako mag-shopping ng mga branded at mga mahal na gamit. Bumili ako ng bahay sa Maynila sa isang exclusive subdivision. Nakabili rin ako ng condo unit. Ginagawa ko lamang pasyalan ang US at Pilipinas. Bigay todo ko sa mga friends ko sa Manila. Sky is the limit. Hanggang nakilala ko ang isang Pilipino sa California. Naging mag-on po kami ng maraming taon. Nagtratrabaho siya sa isang hospital dito. Okay lang ang sweldo niya. Pero nakakahiyamang sabihin, ako ang gumagastos sa lahat. Sa pagsasama namin, parating ako ang taya. Kumuha po kami ng isang flat. Ang sabi niya sa akin, siya ang magbabayad. Pero ang nangyari, mukhang kabulaanan lamang dahil sa dulo ako pa rin lahat ang gumagastos. Naging masaya naman sana kami sa aming pagsasama. Palibhasa, di nakakatayo ang aking mister na Amerikano, di niya po alam ang ginagawa ko at hindi po niya nalalaman talaga. Hanggang sa nalaman ko na lamang na
tuloy-tuloy ang pagsasama namin ng boyfriend ko, meron pala po siyang asawa na nandirito rin sa California. Maraming beses na halos magkita kami. Ang masakit, itinago sa akin ng boyfriend ko. Ay! Salbahe ka! Mali ka na. Ano ka? Sinungaling ka? Talagang salbahe ka talaga. Ibalik mo lahat ng binigay ko sa'yo. Makinig ka. Pambihira ka, lahat ng pera ko Pag-usapan binigay ko sa'yo natin pagkatapos ganyan ang gagawin mo. Huwag kang problema Ay sa nako, hindi, wala akong pakialam. Wala akong pakialam Let sa me mga explain sinasabi everything. mo. Listen to Sinungaling me. ka, manloloko ka. Nakipaghiwalay po ako. Iyak ako ng iyak araw at gabi. Ginagawa ko ang lahat ng dapat kong gawin para makalimutan ko siya. Naramdaman po ng mister ko kung ano ang problema ko. Ang sabi niya sa akin, ano ba ang problema? Ang sabi ko po, masama lang ang pakiramdam ko. Desidido na po akong magbago para sa mister ko. Bigla, kailangan namang siyang makonfine sa hospital at inabot po kami ng 4 na buwan, naging 6 na buwan. Pabalik-balik sa hospital. Old age na po talaga dahil siya po ay halos 90 years old na. Daddy! Bakit ko nagawa sa'yo yan? Napakabait mo sa akin. Buti na lang, Ate Marisa, nakahingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Ngayon, nalaman ko na mahal ko po siya. Nagsisisi ako dahil sa lahat ng kabutihan niya sa akin, ito pa ang ginanti ko. Malungkot ako, nagdurusa po ako ngayon. Aalis po ako sa kondo namin dahil ayaw na po akong patirahin ng may-ari nito. Napakarami ko pong katanungan. Bumili po ako ng house and lot sa Maynila. Gustong kunin ng anak ng mister ko ang aming pinundar dito sa Maynila. Pwede po ba yun? Nakapangalan po sa akin. Yung stocks po ng mister ko, hindi ko po nailipat sa pangalan ko. May karapatan po ba akong humati o bawiin sa unang anak ng asawa ko? Pinapaalis na po ako sa kondo dahil ang kontrata ng mister ko, siya lamang po ang nakapirma. Kung hindi daw po ako aalis, ay magbabayad po ako ng mas mataas. May pension po ako pagdating ng 60 years old. Inayos po ng mister ko. Napakabait po niya, Ate Marisa. Ano ang gagawin ko ngayon? Wala akong pera. Pwede pa ba ako magtrabaho sa atin sa Pilipinas? Gusto ko pong i-loan ang bahay ko sa Maynila para ma-renovate at mabenta na maganda. Wala po akong capacity to pay. Wala rin po akong garantor. Ano po ang maipapayo ninyo? Para po sa lahat, sana po maging lesson ang karanasan ko. Mag-isip muna po kayo na 100 beses bago po kayo gumawa ng bagay na pagsisisihan sa huli. Ate Marisa, sana po tumagal pa ang buhay OFW at marami pang kwento ang maibahagi sa inyo sa Pilipinas at maging aral sa lahat. Maraming salamat, Sheila, sa email na ipinadala mo sa amin mula sa California. Ang buong pamilya po ng Buhay OFW ay nakikiramay sa iyong pamilya sa pagyao ng iyong minamahal na asawa. Alam kong sa panahon ngayon ay nagdadalamhati ka, pero hari nawang makita mo at magkaroon ka ng katahimikan sa iyong puso. Magdasal ka, kapatid. Maraming pong salamat. Magbabalik po ang Buhay OFW. Kasama po natin ngayong gabi ang ating si Attorney Chato Olivas, ang Vice Dean po ng College of Law ng LaSalle Taft, Manila. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, San Miguel Corporation. Buhay OFW. Buhay OFW.
Nagbabalik po ang Buhay OFW. Kasama po natin ngayong gabi ang ating si Attorney Chato Olivas, ang Vice Dean po ng College of Law ng LaSalle Taft, Manila. Magandang gabi, kapatid Chato. Kamusta ka? Okay naman, magandang gabi, Marisa. Alam mo po, kapatid Chato, maraming mga kababayan natin ang talagang gustong marinig kung ano ang isasagot natin sa kanilang mga katanungan, lalo na sa istorya at buhay na pinadala ni Sheila mula sa California. Isasabihin ko na po ang unang katanungan ni Sheila. Attorney Chato, ang mga kababayan po natin, lalo na si Sheila, ay nagtatanong. Ang problema po niya, meron po siyang biniling bahay, house and lot, dito sa Manila, sa isang exclusive subdivision. Ngayon, dahil po nakapag-asawa nga po siya ng Amerikano at sila po ay nagkaroon ng, ito pong Amerikanong to ay meron po siyang anak sa unang asawa na Amerikano, although divorced na po sila. Pero ito pong unang anak ng kanyang asawa, ni Sheila, ay gustong maghabol sa house and lot na nandirito po sa Manila. Ang katanungan ni Sheila, may karapatan po ba na angkinin o humati ang mga anak sa una ng kanyang asawa? Ang masasabi ko dyan ay depende sa national law, sa state law ng kanyang California. asawa sa California. Kasi hindi natin masasabi, bilang abogada under Philippine jurisdiction, I wouldn't be able to say with authority kung ang property relations nila ng husband niya na American would be the same as provided for sa ating batas. Kailangan tignan natin kung ano ang isinasaad ng batas ng California pagdating sa mga bagay na yan, lalo-lalo na kung yung asawa niya yung gumastos para dun sa pagbili ng bahay sa Manila. Ang advice ko, magkonsulta siya sa abogado na nakabase sa California. Kapatid Chato, ang title po ni Sheila ay nakapangalan sa pangalan niya, married to, sa asawa niyang Amerikano. Paano po ang layin natin or ang batas natin? Sa ilalim ng ating batas, if it will be applicable, kung similar, sa atin nade-determine yung ownership not by what is stated on the title. Pero ang determinative ay kailan binili yung property. Binili ba to nung kasal na o binili ba nung hindi pa kasal? So yung iba, alam ko maraming OFWs at kahit hindi OFWs, inilalagay sa pangalan nila. Pero hindi ho yun ang mahalaga. So titingnan pa rin, if it was bought during the marriage, that will be During the marriage. that will be considered property of the marriage under our law. Pero hindi ko alam kung ganun nga sa California. So, okay, kapatid Chato, isa pang pong katanungan ni Sheila. Meron pong stocks ang kanyang asawa na Amerikano. Ang sabi ng asawa niya, nung nabubuhay pa at nang may sakit na, nailipat sa pangalan niya. Kasi nandoon sa pangalan ng mga anak niya sa una. Hindi naman po ginawa ni Sheila dahil sabi niya baka magalit lalo yung mga anak niya sa una at hindi naman siya interesado dahil hindi rin naman ganun kalakihan ito. So, ngayon nung namatay na po ang kanyang asawa, ang stocks ngayon ay mapupunta sa mga anak. Ang tanong ni Sheila po, kapatid Chato, may karapatan ba siyang humati o makakuha sa stocks na nakuha ng asawa niya na nasa pangalan ng mga anak niya sa una? Oo, kapatid na Marisa, ganun din ang sagot ko katulad kanina. Depende rin yan sa nakalagay sa batas ng California. So, kung ano ang iniwan ng kanyang asawa, ang mag-govern dito is ano yung law in that jurisdiction. So, ganun din ang advice, magkonsulta siya sa abogado ng California. Okay. Ang pangatlong katanungan po ni Sheila mula California, mga kapatid, ay nakatira siya ngayon sa condominium at ito ay tinitirhan nila ng kanyang asawa na Amerikano for so many years. Ngayon po na namatay na ang kanyang asawa, ang sabi ng landowner or yung may-ari ng condominium na hindi na niya pwedeng ipagpatuloy ang renta doon sa condominium dahil ang kontrata ay between sa asawa niya at sa kanila na may-ari. Kung gusto ni Sheila na tumira pa rin sa condominium, kailangang dagdagan ang kanyang renta. Market value ngayon ng condominium which is $4,500. Samantalang ang binabayad dati ng kanyang asawa ay something like $1,500 lamang. Ano pong masasabi natin dito, kapatid Chato? In this case, since there is a contract, ang mag-govern are the terms in the contract. Usually, pag sa kontrata, ang nakalagay, may provision na pwedeng magstay doon ang pumirma ng kontrata together with the heirs or assigns. Ngayon, since si Sheila is an heir, she should be allowed to stay. Pero tingnan rin yung contract.
tignan niya kung totoo nga yung sinasabi ng landlord na exclusive yun sa asawa at saka dun sa landlord. Pero I really sincerely doubt if that's the case. Kasi hindi yun ang usual sa kontratang mga ganito. At saka, it would be more fair kung tatapusin yung terms ng contract. For example, 1 year or 5 years. Dapat tapusin. Kasi yun yung nakastipulate dun sa contract. It should be honored. Kapatid Chato, ang kanyang katanungan, naiayos ng kanyang asawa ang pension niya pagdating niya ng 60 years old. Ngayon po, na 53 years old siya. So, 7 years to go, wala siyang pension. Paano daw po kaya ang mai-advise natin sa kanya? Kailangan po ba siyang may pagkakataon ba na bumalik siya dito sa Pilipinas para magtrabaho at her age right now? Or kailangan manatili siya sa California at maghanap ng pagkakakitaan? Dahil sa ngayon po ay confused si Sheila. Ano po mai-advise natin, kapatid Chato? Pagdating sa ganitong bagay, ang gagawin ko dyan, no, kung ako siya, titignan ko yung provisions ng dokumento na nagko-cover ng pension. Usually, pag sinabing pension, it's like an insurance, parang endowment, na i-wait out niya up to a certain period, and after that, pwede niyang i-claim. Kung ganun nga yun, maaari naman niyang tingnan kung meron na siyang makiklaim at this time. But it should not prevent her from doing business or from engaging in work unless it's a government pension na may ibang terms and conditions. So in that sense, i-advise ko na naman, magkonsulta siya sa abogado na nakabase sa California. Pero kung kung gusto niyang bumalik sa Pilipinas upang magtayo ng negosyo, wala naman ako nakitang hadlang doon. Wala rin ako, dahil nga Filipino siya essentially, no, balikbayan, maaari din siyang magtrabaho theoretically, pero yung sa praktikalidad, sa edad na 53, at ano ba ang kanyang mga skills, is there a bigger chance for her here or somewhere else? Kapatid Chato, isa pang katanungan ni Sheila. Gusto po niya na makapag-loan sa kanyang house and lot dito sa exclusive subdivision dahil syempre sa maraming taon, kailangang i-renovate ito para magkaroon daw ng magandang market value pag ibinenta niya. Nagtanong po siya sa mga bangko dito at ang sabi po ay kailangan magkaroon siya ng capacity to pay. Sa ngayon po ay wala daw po siyang magagawa doon sa capacity to pay at kung hihingi naman siya ng guarantor o sa isang kaibigan, kakilala o kamag-anak, sa tingin niyo po ba ay posibleng may mag-guarantor kay Sheila? Maaring maka-loan siya kung may magbaback up sa kanya na maging guarantor. Kung makakahanap siya ng gano'n, magiging mas maigi yun. Pero sa mga ganitong arrangement, i-advise ko din maganda nga na i-improve natin yung property para tumaas yung resale value. Ang question, may buyer ba? Kasi sa property, kahit mataas yung sinasabi nating market value, as long as it is not sold, that will not really amount to anything kasi wala tayong mahahawakan. Maaari siguro, baka mas practical na ibenta niya as is or maghanap siya ng partner na i-finance yung renovation up to a certain amount and then ibebenta nila, pareho sila, and the partner will get a share in the proceeds. I think that's a more practical approach. Attorney Chato Olivas, maraming pong salamat dahil sa pagpunta niyo po dito at binisita niyo kami sa aming buhay OFW at maraming salamat dahil napakaliwanag po ng pagkaka-explain ninyo sa mga naging katanungan po ni Sheila. Kapatid Chato, sa uulitin po dito po sa buhay OFW. Maraming salamat din. Sana nakatulong ako. Maraming pong salamat. Magbabalik po ang buhay OFW. Kami po naman, dahil meron kaming training facility, gusto kong maanyayahan yung mga OFWs. ISO certified kami. So, at the same time, siguro sa tagal ng panahon na na-handle namin ang aming medical clinic for OFW, health concern nila regarding tuberculosis, medyo liberal sila kumpara sa mga Middle East countries. Bali, yung clinic po namin is nag-specialize po siya sa OFW. My position is the head psychometrician of San Marcelino Medical Clinic. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. Poisson Global Corporation. A Fukoidan Food Supplement. Drive it. Buhay OFW. Buhay
Ako po si Conrado Pereras, Tubong, Pampanga, at ngayon ay kasalukuyang naninirahan dito sa Kalakang, Maynila. Kumuha po ako ng economics, yan ang aking degree, at pagkatapos niyan ay nag-aral po ako sa Center for Research and Communication at nag-master sa Industrial Economics. And sa kasalukuyan, ako ay nagtayo ng maliit na negosyo na nakatutok sa spa and wellness industry. Nagkokonsulta po ako, nagtuturo, meron kaming maliit na training center at nagsasupply ng mga produkto sa lahat ng mga spa sa buong bansa. Nahirap po akong pumunta at mag-guest dito sa show na ito dahil naalaman na ako'y nasa education at alam po naman ninyo sa kasalukuyan ang iba-ibang ekonomiya ng iba-ibang bansa ay hindi na tulad nung dati. There are those who are dwindling economies, there are those who are improving economies, but yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa ngayon, especially in areas na mayroong sigalot, umuwi sila dito sa Pilipinas at ang concern ng ating pamahalaan ngayon ay paano sila mag-re-entry into the Philippine economy. Kami po naman, dahil meron kaming training facility, gusto kong maanyayahan yung mga OFWs na gustong umuwi muna, maghanap ng pansamantalang trabaho dito sa Pilipinas. Iniyahin ko ang aming facilities para makapag-training sila ng skills na nararapat para sa ating industriya. At kung bumuti ang kalagayan sa ibang bansa, pwede rin naman silang bumalik at maging OFW again and find employment somewhere. No? Our courses are in the spa business. We offer basic and advanced massage training sa mga interesado, at pagkatapos na matutuwan nila yan, ready na sila to take the licensure examination na nire-require ng Department of Health. At kung gustong sumulong pa dyan sa pagsasanay na yan, pwede rin silang kumuha ng accreditation sa TESDA, no? Technical Education and Skills Development Authority. At pag kayo ay pumasa diyan, you can work anywhere in the world, no? Using your skills. The more skills you have, the better, because then you can command a better pay. And alam naman ninyo, ang pamahalaan natin ay inihibok ang mga turista para pumunta dito sa ating bansa at makita nila ang kagandahan ng bansang Pilipinas. You can work in resort spas, you can work in day spas, you can work in club spas. Lahat ng mga facilities na ito na nangangailangan ng therapeutic treatments, no? And as they said, there are no limits to improvements, no? Kung masipag lang tayo at gusto nating umunlad sa ating current situation, ito na ang pagkakataon para magkaroon ng magandang opportunities para sa kinabukasan ng maraming Pilipino, no? Doon po sa gustong kumontak sa amin, meron po kaming telepono na pwede niyong tawagan dito sa Pilipinas, 840-0242 or 810-3503. Ang aking pong hotline, pwede rin ninyong tawagan sa 0917-846-6404. Nasa mga 500,000. Yung mga 400 siguro, yung mga hindi pa nakakaalis. Halos. Marami talaga. In a day naman namin na mini-medical, meron kaming mahina, merong malakas. Gaya halimbawa ngayon, sa everyday na mini-medical namin is nasa Mga more or less than 100. 100. Usually mga land-based po, mga from papuntang Taiwan, Canada, Qatar,
dati Libya, no? Yung Libya, dati marami kami Libya. Sa ngayon, dahil nagkaroon ng problema, medyo humina rin yung mga medical. So, yung medical namin additional is Hong Kong, Singapore, then Kazakhstan. Malaysia. Then, sa ngayon, na medyo marami-raming mga OFW, yung mga umaalis going to Africa. Unang-una, ISO certified kami. So, at the same time, siguro sa tagal ng panahon na na-handle namin ang aming medical clinic for OFW, kaya siguro maraming nagme-medical sa amin. ISO certified, that means to say, yung recognize itong medical namin kahit saan silang pumuntang ibang bansa. Health concern nila regarding tuberculosis, medyo liberal sila kumpara sa mga Middle East countries. Pero yung tuberculosis, common na sakit po kasi sa ating mga Pilipino yun. Kaya pinagtutuunan nila ng pansin po yun. Pero unlike sa mga Middle East countries, yung mga Western countries, kagaya ng US, Canada, liberal ang pag-iisip nila pagdating po dyan. Cases of STD, sa ngayon po talaga medyo tumataas, including yung cases ng HIV. No? Hindi lang po sa mga seafarers, kahit po sa mga land-based. Mas marami. So, ang mga clinic na kagaya po ng San Marcelino, bali, ini-screen po sila. Ini-screen po sila, kasama po yan dun sa medical nila, yung screening ng mga sakit na pwedeng maipasa through sexual contact po. No? Bali, nag-undergo po sila ng standard na medical examination, kasama po yung physical exam, kasama din po yung laboratory. Kung may additional request, kagaya ng mga blood chemistry, ginagawa din po namin yun. Depending on sa destination, tsaka sa request ng employers po nila. No? Tsaka ng countries. Kasama ang x-ray, dental, optical, pati psycho-exam po. Pati na vaccine, kasama na rin. May mga vaccination na rin tayong requirements. Require ng vaccination. Gaya halimbawa, kung pupunta ng Africa, medyo maselan doon, kaya may mga vaccine tayo, gaya halimbawa ng malaria. Marami tayong cases na gano'n na medical namin, medically fit sila. Then, pag-alis dito, pagdating dun sa ibang bansa, may findings. Minsan, ang nangyayari, yung pala, hindi pala gusto ng employer. So, pababalikin dito sa Pilipinas para mapalitan niya ng ibang aplikante. O kung minsan naman, doon naman sa mga findings na, alimbawa, itong findings na sabi nila, medyo may findings na nasisiraan niya ng ulo. Pero, yung pala ay hindi naman nasisiraan ng ulo kasi pagdating naman dito sa Pilipinas, gaya nga ng sinabi ni Doc, talagang nire-require namin na pagdating pupunta ulit dito sa medical clinic namin para makita kung talagang may findings yung tao o wala. Pag in-examine namin ito sa medical clinic namin, ang aming psychologist, psychometrician, humaharap dito sa mga taong to. At nakikita namin, talagang wala naman pala silang mga diferensya. Kundi, yun, gumagawa din sila ng dahilan para makabalik lang dito sa Pilipinas kasi nakaka-encounter sila ng maltreatment doon sa mga employer. O kung hindi man, hindi nila gusto yung employer. So, sa mga iba-iba kasing bansa, iba-iba din kasi ang mga guidelines. Maraming guidelines. Hindi gaya halimbawa ng papuntang Singapore o kaya Hong Kong, okay sa kanila kahit may mga fibrosis, basta meron lang silang certification na ito ay nanggaling sa pulmonologist na normal talaga sila. Yung mga sa repatriation naman, pag talagang napatunayan na halimbawa kami, San Marcelino Medical Clinic, na medical namin ang aplikante na talagang may diferensya, meron talaga silang findings pagdating dun sa abroad, ay may penalty po kami talaga. Ang penalty po namin na ito ay pumupunta po kami sa embassy para po
makipag-ugnayan po kami doon sa embassy at pati na po doon sa agency na may hawak po ng aplikante. Ngayon, ito po ay meron pong pangkaraniwan na talagang sinusunod po namin na kung magkano po yung expenses, magkano man po yung na-spend mo ng aplikante, dapat maibalik po namin. Bali po yun doon, napupunta po, pinaibibigay po namin yan doon sa embassy at yung embassy po ay nakikipag-ugnayan doon sa agency para po ibigay doon sa kanila. Bali, yung clinic po namin is nag-specialize po siya sa OFW. Ibig sabihin po, yung kinikater po namin mga OFW, meron po kaming binibigay na guidelines galing po sa mga embassy kung ano po yung mga sakit na hindi po dapat makarating sa bansa nila. Unlike po dun sa mga regular clinics na nasa hospital, tsaka po yung mga nasa mall, nawala po sila accreditation from certain embassies na hindi po nila alam na hindi po pala pwede yung kunyari po yung tuberculosis or fibrosis, yung mga ganun. Which is pag dun po nagpa-medical yung mga OFW, normal, ang ibibigay lang po sa kanilang result is normal. Depende rin po kasi yun kung ano po yung hinihingi ng employer or ng country. Meron po mga country na kahit po hindi hinihingi ng employer na mag-medical, hindi rin po sila pinapapasok. Tapos meron din po mga employer na kailangan po ma-medical muna para malaman nila na fit to work talaga yung magiging empleyado nila. The position is the head psychometrician of San Marcelino Medical Clinic, and we are the one who's giving yung mga exams. May mga patients po kasi kami na no read, no write, no? So, sila yung kalimitan na encounter namin. Bihira naman po kasi kami maka-encounter na may mga mental illness, no? So, usually, mga lumalabas talaga ng bansa is yung mahihirap na gustong makaangat sa buhay. Kasi ang Pilipino, family-oriented tayo, no? So, hindi talagang yung ano natin sa pamilya, nandun yung pagmamahal, lahat, yung support and everything. So, once na napahiwalay sila sa pamilya, tendency, naku-homesick po talaga sila. So, kalimihan naman, kaya naman, kasi ang Pilipino, innate sa atin yung maging masaya. Tayo kami sa Cambodia, sa Phnom Penh. Ang Filipinos doon, mga 3,000 Filipinos. At itong negosyo namin ngayon, hindi lang yung mga money remittance, kundi Filipino grocery talaga. Environment Solutions, San Miguel Corporation, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Buhay OFW. Buhay OFW. First foreign venture namin, trip namin ay noong 1988, nung ang wife ko ay na-assign sa Los Angeles to set up itong courier company. Service provider ito ng sa mga OFW sa ibang bansa, katulad ng money remittance, andyan ang balikbayan box, yung mga documents, letters. So, yan yung mga product lines namin. Kailangan ng mga OFW doon sa Amerika. Sa Amerika, mga almost 3 years kami sa Los Angeles. Yeah, the whole family, nung nag-migrate kami sa Los Angeles, the whole family kami,
mga anak namin doon na rin nag-aaral. Well, nag-aaral sila doon ng 3 years. Ang eldest son ko, si Ryan, ay doon nagtapos ng elementary. At saka yung dalawang maliit ko, doon na rin sila nag-elementary. Then after that, nag-decide kami na bumalik sa Pilipinas. Bumalik kami sa Pilipinas, tapos nag-set up kami ng sarili naming door-to-door company. At isa sa mga project namin overseas ay itong Hong Kong branch namin ng EXL Worldwide Express. We started in 1990, tapos hanggang 1997. Kaya lang kami umalis ng Hong Kong dahil sa nagkaroon ng turnover yung Hong Kong sa China. So hindi namin alam kung ano mangyayari sa Hong Kong during that time. Meron kaming local partner doon. So sabi sa amin na magmamigrate sila sa Australia. So sabi nila, para ano pa ang gagawin natin dito? But before that, we have also our branches in Singapore and Brunei. During that time, ang mga mga Filipinos doon sa Hong Kong, mga 90,000 during that time. But ngayon, siguro mas times 3 siguro ang foreign Filipinos doon sa Hong Kong. Ang market talaga namin ay mga OFW talaga. Nandito lahat na kailangan nila, kung anong pangangailangan nila. Ano naman tayo mga Filipino, may mga values tayo na kailangan suportahan talaga ang pamilya. Yan naman talaga ang objective ng OFW. Kundi maghanap buhay sa ibang bansa para mabigyan ng tamang magandang buhay ang pamilya. We are the only Filipino sa Phnom Penh City na may puro pagkain Pilipino lang lahat yan. Nandoon ng mga gustong pagkain mga Pilipino. At kami lang ang mayroong ganyan doon sa Cambodia. Well, as usual, yung mga pagkain Pilipino talaga, makikita mo lahat. Yung produkto ng katulad ng sardinas, mga tuyo, yung mga corned beef. Basta Filipino ka, pupunta ka talaga sa tindahan namin. Dati, pag nagdadala kami ng produkto namin doon, kahon-kahon lang, no? But nagulat kami na ang demand ay maganda. So, ang ginagawa namin ay nasa itong malalaking container na, mga 20-footer container na puro pagkain Pilipino lahat yan. Kaya lang, ang problema namin, wala kaming direct shipment Manila, Cambodia. Idadaan mo sa ibang Asian countries eh. Luma man ang balita, para sa kanila ay pumupukaw pa rin ang damdamin. Ang mga bagay na araw-araw nating nararanasan, tila napakahirap matikman. Higit sa lahat, ang hindi maipaliwanag na pangungulila. Ang mga Pilipino ang pinakamapagmahal at pinakamasayahing tao sa buong mundo. Pero bakit kailangan magtiis sa bayan ng mga dayuhan? Sa mga OFWs, sa kanilang mga pamilya, at sa mga nagbabalak ng mga ibang bayan para subukan ang kanilang kapalaran. Sana kayo ay may mapulot na magandang kwento at impormasyon sa aming programa ngayong gabi. Aming tanging hangad lamang ay makatulong, makapagbigay solusyon, at makapagbahagi ng magandang kwento para sa inyong lahat. Sundan niyo po kami sa aming website www.marisadalmar.com, Twitter, Buhay OFW_TV, YouTube, Buhay OFW TV, at Facebook, Buhay_OFW TV. Ang amin po mga telephone numbers 986-9220, 889-2130 at 889-1172. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 10 ng gabi, ito po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi
kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang Buhay OFW. Magandang gabi po at mabuhay sa mga OFWs. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purigin ng bawat katulad ko. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan, kabutihan mo'y dapat pamarisan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat.